Juliana, Lorenzo, Mario at Jesus. Ang lahat po'y inaanyayahang magsitayo, sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa dakilang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo sa pamamagitan ng banal na misa na pangungunahan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Pete Sitchon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi din po naman. Mga kapatid, sa banal na misang ito, ipinapabot sa atin ang ating banal na pagbasa na hanapin natin ang kaharian ng Diyos, ang kanyang kabutihan, upang matamo natin ang kaligayahan ng buhay na walang hanggan dito pa lang sa sangkalupaan. Hilingin natin ngayon ang kapatawaran sa Kanya, lalo na sa mga pagkakataong o sa araw na hindi natin hinanap ang kabutihan ni numan at ng ano paman.
Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin. Ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwain. Ipagkalubo po sa amin ang banal na kagalakan upang kami sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, nang wala nang makain ng mamamayan, ang mga taga-Ehipto ay dumaing sa Paraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, "Magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin. Lumaganap ang taggutom sa buong bansa." Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palubha ng palubha ang taggutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa, kaya't ang mga mamamayan nila ay pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. At lumakad ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto upang bumili ng pagkain. Laganap na ang taggutom sa buong Kanaan. Si Jose, bilang gobernador ng Ehipto, ang nagbibili ng pagkain sa mga tao. Kaya sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. 3 araw niyang ikinulong kanyang mga kapatid. Pagsapit ng 3 araw, sinabi ni Jose sa kanila, "Ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin niyo ito. Ang sabi ninyo'y tapat kayo, hindi ba? Kung gayon, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo. Ang iba'y magdala na ng pagkaing binili ninyo para sa inyong sambahayan. Ngunit bumalik kayo agad na dala ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo nagsasabi ng totoo at hindi kayo maaano." Sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos, ang wika nila sa isa't isa, "Nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon nang nasa kagipitan. Yan na nga ba ang sinasabi ko," wika ni Ruben. "Nagsusumamo ako sa inyong huwag saktan ng bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan." Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan sapagkat gumagamit pa ito ng interpreter kung humaharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi niya mapigil ang pag-iyak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan atin pong itutugon. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ng alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliwang tugtog ng alpang marilag. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang binabalangkas ninyong mga bansa, kanyang nababagot winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala, sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang lahat po ay magsitayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon, na tinatawag na Pedro, at si Andres, na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome. Si Tomas at si Mateo, na publikano. Si Santiago, na anak ni Alfeo, at si Judas Iscariote, ang nagkanulo sa kanya. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan pa magandang gabi po sa inyo lahat. Apo Conching, may pabengi po. Sa ayaw natin at sa gusto, araw-araw, meron tayong mga bagay-bagay na hinahanap. Paggising po natin sa umaga, anong hinahanap natin? Paggising sa umaga, ano po yung hinahanap natin? Okay, salamat. Paggising sa umaga, kailangan alam mo hanapin ang anong almusal? Oo nga, no, iba-iba. Iba-iba yung may sagot. Iba-iba yung sagot, kako. Pag-isip sa umaga, yung nga namang iba, hinahanap ka agad, almusal. Pag-isip sa umaga, ano po hahanapin? Panalangin. Hanapin mo ang Diyos pag-isip sa umaga. Nawawala ba ang Diyos? Ba't yung gano'n. Oo nga, daming hinahanap. Yung iba, hanap buhay. Hindi po mawawala. Siyempre, maghahanap buhay yung mga yan. Yung iba, hinahanap yung mga anak. Oo. Yung iba, hinahanap yung mga bagay na nawawala ba o wala sa kanila. Pero kadalasan, lalo-lalo na yung mga nanay, kadalasan hinahanap pera. Tumatawa ka pa. Opo. Mga kapatid, sa ating banal na pagbasa, marinig po ninyo ang 12 apostol o alagad ng ating Panginoon Jesucristo. May karapatan ba nga bang magpalayas ng masamang espiritu? May karapatan nga po bang magpagaling ang mga taong ito? Sino ba ang mga taong ito? Sila po ay mga taong may kahinaan. Sila po ay mga taong may kakulangan. Pero may hinanap ang Panginoon sa kanila. Hinanap ng Panginoon sa kanila at nakita niya, hindi ang kahinaan nila, kundi yung kalakasan nila. Hindi yung kakulangan nila, kundi kung ano yung meron sa kanila. At sabi pa niya, sa bandang huli, pagmasdan niyo po, sabi ng ating Panginoon sa Kristo bilang habilin niya sa kanyang mga alagad, na huwag kayong magpunta sa bayan ng mga hentil. Sa halip ay hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Sa iba pananalita, it is bad sa projection. Dahil kung ang Panginoong Jesucristo ang nakita sa mga alagad niya ay ang kabutihan nila, ang kalakasan nila, at hindi yung kakulangan at kahinaan nila,
Gayun din naman, marapat lamang na hanapin nawa nila ang kabutihan din naman ng mga taong nawawala o mga nawawalan tupa ng Israel. Hindi sinabi at hindi ibig sabihin na porke sila'y nawawala, sila ay wala ng kabutihan. Hindi porke sila ay may kasalanan, hindi nangangulugan, sila ay masasamang tao na. Mga kapatid, hanapin o sinasabi ng ating banal na kasulatan ngayon, kanino man at saan man, hanapin ang kabutihan. Inuulit ko po, kanino man at saan man, hanapin ang kabutihan. Amen? Ito po yung sinasabi. Mga alagad, sino po ba yung mga alagad? Panginoon ko. Di ko alam bakit ganyan ko pumili ng mga alagad ng Panginoon. Hindi po ba't kadalasan pinipili yung mabubuting tao? Hindi po ba't kadalasan pinipili yung mga perpektong tao? Yung mga marurunong na tao? Yung tila wala kang maibubutas sa kanila? Pero pagmasdan niyo po, sa mga hinihirang at pinipili at kinikilala ng Panginoon, tignan niyo po ang pagkatao. Napakaliit na pagkatao. Tignan niyo po ang pagkatao. Umaamin ng kadumihan. At gayon din naman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Alam niyo po, maraming malungkot na tao ngayong kasalukuyang kapanahonan. Maraming napakalungkot na tao ngayong kasalukuyang kapanahonan. Bakit? Malungkot ang mga taong ito dahil hindi po nakikita ang kabutihan ng anuman o ninuman sa buhay sa kasalukuyan. Sabi nga po ng isang text message, be happy not because everything is good. Be happy because you see the good side of everything. Sabi niya. Be happy not because everything is good. Maging masaya ka hindi dahil ang lahat ay maganda at mabuti. Maging masaya ka dahil nakikita mo ang kabutihan. Nakikita mo ang parting mabuti ng mga bagay-bagay na kahit na kuminsan ay para sa atin ay tila masama, tila malungkot, tila hindi ka nais-nais. Natawa nga po ako doon sa isang nanay, Among, tingnan niyo po yung anak ko, ay, beautiful eyes po siya. Pagkakita ko sa anak, duling. Grabing nanay. Ang galing. Imagine, ay, tingnan niyo po yung anak ko, galing-galing na po mag-beautiful eyes. Totoo naman. Nung makita ko yung bata, duling. Yung bang, biro lang yun. Nakakatawa pero biro. Yung bang, nakikita mo yung maganda, yung mabuti. Eh, yung iba pa nga po, tingnan nyo nga lang, marunong na magsayaw. Pilay pala. Yung bata. Yung parang tinatawanan, yung ginagawang magaan ba? Yung ginagawang magaan. Ang problema po, ang mga problema sa buhay. Gusto po ba natin ang mga problema sa buhay o hindi? Ay, ako gusto ko. Oo. Dahil ang mga problema, yan yung papatibay sa akin. Eh, tignan po natin, let us see the good side of everything. Tignan daw po natin ang kabutihan ng bawat karanasan ng ano pa man dito sa mundo. Ang mga, sino po bang may gusto sa mga kasalanan? Wala. Pero ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos na nagkatawang tao, ay nako, gustong-gusto niya ang kasalanan ng tao. Bakit? Eh dahil po sa kasalanan ng tao, nakita niya ang laki ng pagmamahal niya sa tao. Tayo po, yakapin natin. Yakapin natin ang mga kasalanan natin. Yakapin natin ang kamalian natin. Bakit? Tingnan po natin ang mga kasalanan, mga kamalian. Yan nga raw po ang pinakamagandang aral sa buhay natin. Sabi nga, in life there are no mistakes, but only lessons to be learned. Sabi nga, sa buhay daw po, walang mga pagkakamali, kundi ito ay mga aral na dapat nating matutunan. Mga kapatid, sa ating pong pagninilay sa banal na pagbasa natin ngayon, ayon kay San Mateo,
Malinaw pong sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na gaya niya, kanino man at sa anuman, hanapin ang kabutihan. Kaya po maraming malungkot kasi hinahanap at nakikita yung masama, yung nakapagdudulot ng kadiliman sa pagkatao nila mismo. Tayo bilang tunay na mananampalataya, dalangin po natin habang ipinagpapatuloy po natin ang banal na misang ito. Sana panatilihin pa rin po ang espiritu ng kabihasnan. Kabihasnan, hindi yung kabihasnan na magiging marunong tayo na higit sa lahat at nakakataas sa iba, nakakaangat sa iba, kundi ang espiritu ng kabihasnan upang makita po natin ang kabutihan ng anuman at ninuman dito sa buhay natin sa araw-araw, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Minsan pa, magandang gabi po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Magsitayo po kayo. Mga kapatid, panahon na upang kilalanin natin ang ating kapwa, katulad ng nasasaad sa Ebanghelyo. Kahit patuloy tayong manalangin sa Ama upang ang ating buhay ay mailaan hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa lahat. Ang atin pong itutugon, mahabag ka sa amin, Panginoon. Mahabag ka sa amin, Panginoon. Para sa banal na simbahang Katolika, naway patuloy na magampanan nito ang kanyang tungkuling maipahayag ang mga kautusan ni Jesus. Manalangin tayo. Mahabag ka sa amin, Panginoon. Para sa mga naging biktima ng karahasan at kawalan ng katarungan, naway biyayaan sila ng Panginoon pagdating ng takdang panahon. Manalangin tayo. Mahabag ka sa amin, Panginoon. Para sa mga taong naghahandog ng kanilang buhay upang paglingkuran ang lahat ng nangangailangan, naway pagpalain sila ng Panginoon. Manalangin tayo. Mahabag ka sa amin, Panginoon. Para sa mga hindi pa nakakikilala kay Jesus, naway maging bukas ang kanilang mga puso at damdamin upang makapamuhay sila ng naaayon sa kalooban niya. Manalangin tayo. Mahabag ka sa amin, Panginoon. Para sa ating lahat, naway maging tapat tayo sa isa't isa bilang tanda ng ating pananampalataya sa Kanya. Manalangin tayo. Mahabag ka sa amin, Panginoon. Ama, ipagkaloob po sa amin ang iyong kalooban. Ang iyong kaloobang buksan ang aming mga puso, ang aming isip, ang aming palad, ang aming buong pagkatao, upang sa aming pagdalangin sa iyo ay maging kalugod-lugod kami. Ikaw ang Ama namin na nakakakita hindi sa aming mga kapalpakan, mga kabaluktutan ng aming pagkatao, kundi ang aming kabutihan. Gawin mo po kaming tunay mong mga alagad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa pag-aalay.
mga kapatid, upang itong ating paghahain, pati na ang ating mga sarili, ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin ay dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Nasa iyo ang aming buhay, nasa iyo ang aming pag-iral, nasa iyo ang aming pagkilos. Sa araw-araw naming pamumuhay, tinatamasa namin ang iyong ganap na pagmamahal. Ang Espiritong Banal ang siyang unang kaloob ng iyong buktong na anak upang ang kasiguraduhan na ikaw ay aming makakapiling kailanman ay naipamalas at naipaabot sa amin. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, hinihiling po namin na gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at tiniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kahit tiniaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay
at itong kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at sa dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Obispo at Mantalang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo rin at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid, tumawag tayo sa Diyos Ama sa pamamagitan ng dalangin itinuro ng Panginoong Hesukristo. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang pananampalataya ng iyong buong iglesia at huwag ang pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Sa inyo, kapayapaan po. Mga kapatid, heto ang ating Panginoong Jesucristo, ang tunay na paningin sa bawat sa atin ay mga anak pa rin niya tayo. Ito ang pinakamahalaga sa Kanya. Kaya mapalad tayo, tayong pinagkakalooban niya ng kaligtasan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Takbo ng buhay mo'y di mo na
itong kabuluhan. Nung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang lupang ligaw, malapit na naman lumubog ang araw, dilim ng gabi darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y lalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay, takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandaling darating at mapanaw, ang buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang lupang ligaw. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang lupang ligaw, para kang isang lupang ligaw, para kang isang lupang ligaw. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tanggapin niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang atin pong banal na misa ay tapos na. Humayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos.